Ang nakaraan ay humanga si Chu Ziyu sa bilis ng kilos ng kasalukuyang master ng Changji Pavilion dahil agad na nilang naitala ang panibagong ranking sa Saint King na kasama siya. Sa pagpapatuloy, at iniisip ni Chu Ziyu na ang biglaan raw niyang pagsikat sa napakaikling panahon ay may kaakibat na parehong pakinabang at panganib, at ang pinakamalaking pakinabang nito ay wala nang nagdududa sa kanyang pinagmulan, hindi na rin magiging kainahinala ang kanyang pakikisalamuha kay Su Wankui. Siya raw na si Old Demon Chu ay isa ng tanyag na personalidad ngayon. Ngunit kitang-kita din ang kapalit nito, malaking posibilidad na mapag-initan siya ng mga matandang halimaw na nasa antas ng quasi-emperor, at kapag ang mga yon ay tumutok sa kanya ay tiyak wala itong may dudulot na mabuti. Pero biglang napatigil sa kanyang iniisip si Chu Ziyu dahil napansin niya na maraming tao sa kanyang unahan, kaya natanong niya sa kanyang sarili na kung ano raw ba ang nangyari. Doon ay lumapit si Chu Ziyu sabay nakiusap siya sa mga babae na maaari raw ba nabigyan siya ng daanan. Nang pagtingin ni Chu Ziyu ay nakita niya ang babae at ang lalaki na silang dalawa ay nagtatalo, dahil ang babae ay gusto nang makipaghiwalay sa lalaki ngunit hindi pumayag ang lalaki. Si Chu Ziyu nang kanyang napanood ang dalawa ay masyado siyang nadismaya dahil ano raw bang pag-arte ang ginagawa ng dalawa sa harapan ng maraming tao. Kahit gusto nang makipaghiwalay ang babae ay pinipilit pa rin ng lalaki na huwag siyang iwanan. At nagulat si Chu Ziyu dahil bigla siyang itinuro ng babae, inihayag pa ng babae sa lalaki na kung nakita raw ba niya ang tao na iyon ang kanyang gusto. Dahil dito ay nagtataka si Chu Ziyu na kanyang nilinaw sa babae na kung siya raw ba ang kanyang tinutukoy. Ngunit mabilis lang na lumapit ang babae sa ating bida at agad niyang idiniin ang kanyang malaking dibdib sa ating bida. Makikita ang babae na mahigpit na niyakap ang ating bida bilang pagpapakita na nagmamahalan silang dalawa ni Chu Ziyu. Pero taliwas sa inaasahan dahil gumamit ang babae ng sound telepathy na kanyang binalaan si Chu Ziyu na makipagtulungan lang siya sa kanya. At pagkatapos nito ay bibigyan niya siya ng ilang divine core stones bilang gantimpala, dapat gawin niya kung ano ang kanyang sinasabi, kung hindi ay hindi na siya makakalabas dito sa lungsod ng Menxing. Dahil dito ay nakaramdam ng bahagyang inis ang ating bida, siya raw na si Old Demon Chu ay gagawin lang bilang panangga nitong babae. Kaya inutusan na ni Chu Ziyu ang babae na bitawan na niya siya sa mahigpit na pagkahawak at umalis. Pero nagalit lang sa kanya ang babae, huwag raw siyang magmalinis matapos niyang makinabang. Hindi na nga makatiis si Chu Ziyu sa ipinakitang ugali sa kanya ng babae kaya kanya itong sinampal, dahilan upang agad na mawalan ng buhay ang babae. Ang mga tao nang kanilang nakita ang pagpatay ng ating bida sa babae ay hindi sila makapaniwala na masyadong nabigla. Napasigaw din itong babae at lalaki dahil ganun-ganun lang ay pinatay si Zai Xinlian. Wala naman pakialam si Chu Ziyu sa mga pinagsasabi ng mga tao na nakasaksi sa kanyang ginawa bagkus naglakad lang siya sa harapan ng maraming tao. Itong lalaki nang kanyang napansin na papaalis na ang ating bida ay kanya itong pinapahinto. Inutusan din niya ang kanyang Uncle Leo na pigilan ang ating bida. Doon ay pinalibutan na si Chu Ziyu ng hindi kilalang mga kalalakihan na pinamumunuan ng matanda. Ang matandang hamarang sa ating bida ay si Liu Changhong na nasa antas ng 5th level ng Great Saints. Mapapansin sa mukha ng matanda na talagang hindi niya nagustuhan ang pagpatay ni Chu Ziyu kaya gusto din niya itong turuan ng leksyon. Ang mga tao na pinapanood ang mga kaganapan ay silang lahat ay nag-uusap. Sinasabi pa nila na ang batang lalaki raw na yon ay humarap sa malaking panganib. Masyado raw pabigla-bigla ang batang lalaki, sa dami niyang maaring kalabanin ay talagang ang pamilyang Zhou ang kanyang napili. Siya ngayon ay napapalibutan ng isang Great Saints at 6 na Lesser Saints, kaya wala na siyang takas. Nagsalita naman si Chu Ziyu sa mga cultivator na pag-isipan raw nilang mabuti. Ang babae na kanyang pinatay ay mayroong ginawang mali sa kanya. Maganda raw ang mood ng kanyang isipan ngayon kaya ayaw na niyang pumatay. Dapat na silang umalis habang mayroon pa silang pagkakataon at baka maligtas pa ang kanilang mga buhay. Dahil hindi nakinig ang mga cultivator sa ibinigay na babala sa kanila ni Chu Ziyu ay ipinakita na ng ating bida kung ano ang kanyang kapangyarihan, at kung gaano kataas ang agwat ng kanilang mga lakas. Ang mga tao na nakasaksi ay lumabas ang pawis sa kanilang mukha na masyadong nabigla sa lakas ng ating bida. Tiningnan din ng seryoso ni Chu Ziyu ang mga cultivator na nagbabalak na humadlang sa kanyang daanan habang nagpapalabas ng nakakakilabot na enerhiya. Ang mga Lesser Saints ay hindi nila kinaya ang ipinakalat ni Chu Ziyu na presensya sa buong paligid, habang ang matanda na nasa antas na ng Great Saints ay nanlaki ang kanyang mga mata na tumulo ang maraming pawis sa sobrang takot,
at nasabi niya sa kanyang sarili na ang tao raw na ito ay masyadong malakas na tila ba wala ng limitasyon. Upang hindi na lumaki ang gulo ay agad na humingi ng paumanhin si Liu Changhong sa ating bida, wika pa ng matanda na naging bastos raw silang mga nakakabata sa senior, siya raw ay nakikiusap na sana mapatawad sila ng senior. Tinawag naman ni Chu Ziyu ang pansin ng young master ng pamilyang Zhou, ano raw ba ang kanyang masasabi, ipagpapatuloy pa rin ba niya ang paghihiganti para lang sa isang babae? Imbis na humihingi ng paumanhin ay tinawag lang nitong tanga ang ating bida ng bata. Huwag raw niyang isipin na masyado na siyang malakas dahil lang sa kakaunti niyang lakas na ipinakita. Hindi raw ba niya alam na ang kanyang ama ay si Zhou Changshu, isa siyang tao na hindi kayang kalabanin, at ang babae na kanyang pinatay ay ang nag-iisang anak na babae ng patriyarka ng pamilyang Zai. Kapag malaman ng patriyarka na pinatay niya ang nag-iisa niyang anak ay hinding-hindi niya ito palalampasin. Inutusan din niya si Chu Ziyu na dapat na siyang sumuko at baka mabilis pa niya siyang mapatay. Si Chu Ziyu na nakikinig sa tanga ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na masyado raw makulit ang isang ito. Maging ang matanda ay napamura na lang siya dahil gusto na niyang patahimikin ang young master ngunit hindi niya masabi. At ang labis na ikinagulat ng matanda dahil pinahinahon pa siya ng tanga dahil ang kanyang ama ay nalaman na ang lahat kung ano ang mga nangyari dito kaya maya-maya ay darating na siya dito. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na kung ganoon raw ang kagustuhan ng tanga na young master ay kanya na lang hihintayin dito ang kanyang ama at uubusin ang lahat nilang pamilya, samantalang ang mga tao sa likod ay nagtataka kung bakit hindi tumakas ang ating bida, marahil raw ba ay kusa na niyang isinuko ang kanyang sarili. Pero itong isang binata ay agad niyang naunawaan ang lahat at naalala din niya kung ano ang nakatala sa bagong rangkang, ang ating bida daw ay nakaitim ang kasuutan at mayroong hitsura, na para bang nasa bahagi pa siya ng kanyang edad ng 20s, marahil siya na talaga si Chu Ziyu ang bagong napasama sa rangkang, mukhang magiging kawili-wili raw ito dahil malapit nang makabangga ng malaking problema ang pamilyang Zhou at pamilyang Zai. Lumipat naman ang tagpo sa pamilyang Zai, doon ay ibinalita na sa kanilang patriyarka kung ano ang nangyari sa nag-iisa niyang anak na babae, pinapakiusap pa nitong dalawang babae sa patriyarka na dapat niyang ipaghiganti ang kanyang anak. Pero nagalit lang ang patriyarka sa dalawang babae, itigil na raw nila ang kanilang opinyon, kung paano niya ginawa ang kanyang pasya na hindi na kumilos. Samantalang sa pamilyang Zhou naman ay mabilis na tumakbo ang isang tagasilbi na kanyang ibinalita sa patriyarka ng pamilyang Zhou na ang young master ay humarap sa malaking gulo. Nang nalaman na ang lahat ng patriyarka ng pamilyang Zhou ang sinapit ng kanyang anak ay hindi niya ito nagustuhan, napakalakas raw ng loob ng tao na yun na kalabanin ang kanyang anak. Dapat raw silang pumunta doon at tingnan kung sino ang nakalaban ng kanyang anak. Si Chu Ziyu na naghihintay ay napabuntong hininga siya na kanyang iniisip na masyado raw mabagal dumating ang patriyarka ng pamilyang Zhou. Kanina pa raw siya naghihintay pero hanggang ngayon ay wala pa rin siya. At sa ilang sandali ay nagkagulo ang maraming tao dahil bigla na lang nagkaroon ng malakas na pagsabog, dulot ng pagdating ng patriyarka ng pamilyang Zhou. Agad naman na itinuro ng young master ang ating bida. Sa wakas ay dumating na raw ang kanyang ama, magmadali na siya at patayin ang basurang yun. Dahil dito ay galit na tiningnan ng patriyarka ng pamilyang Zhou ang ating bida, nasabi din niya na ang tao raw ba na ito ay ang umatake kay Zhenliu, pero hindi niya malaman kung ano na ang cultivation nito. Kaya tinanong niya si Chu Ziyu na kung siya raw ba ang naglakas ng loob na umatake sa kanyang anak, at sino raw ba siya raw ay si Zhou Changshu ay hindi pumapatay ng hindi kilalang tao. Sumagot si Chu Ziyu sa patriyarka ng pamilyang Zhou na hindi raw alam ng kanyang anak kung ano ang mas makakabuti para sa kanya, at napansin din niya na maging siya raw ay katulad ng ugali ng kanyang anak, bawat hinihingang tinatanggap niya habang nabubuhay pa siya ay walang iba kundi pag-aaksaya lamang ng enerhiya ng langit at lupa na para lang sana sa sangkatauhan. Kaya ang mas mabuti na lang raw niyang gawin ay patayin na lang sila. Kasunod nito ay nabigla ang patriyarka ng pamilyang Zhou dahil walang ano-ano ay bigla na lang umatake sa kanya si Chu Ziyu. Kaya agad na lumikha ang patriyarka ng pamilyang Zhou ng barrier upang harangan ang malakas na suntok ng ating bida, at biglang-bigla din siya dahil hindi raw niya inaakala na ang tao na ito ay isang ganap na Saint King. Pero walang epekto ang nilikha na barrier ng patriyarka dahil agad lang itong nawasak ng tumama ang malakas na suntok ng ating bida, dahilan upang dumiretso sa kanya ang kamao ni Chu Ziyu. Itong tatlo ng kanilang nasaksihan ng lakas ng ating bida ay hindi sila makapaniwala na nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa isa lang na suntok ay bumagsak ang patriyarka ng pamilyang Zhou.
Dahil dito ay bahagyang nagkaroon ng katahimikan ang buong lugar, doon ay tinapakan ni Chu Ziyu ang hindi na makagalaw na patriyarka ng pamilyang Zhou at tiningnan niya ito ng seryoso. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na nakapanood dahil ang patriyarka ng pamilyang Zhou ay natalo sa isa lang na suntok. Isang suntok lang raw ang kinakailangan para matalo niya ang patriyarka ng pamilyang Zhou. Sino raw ba kaya ang tao na ito? Dito ay tinanong ni Chu Ziyu ang patriyarka ng pamilyang Zhou na di ba't kanina ay masyadong mataas ang tingin niya sa kanyang sarili. Nagmamakaawa naman itong patriyarka ng pamilyang Zhou sa ating bida na huwag raw niya siyang patayin. Mayroon raw siyang mahalagang kayamanan na ibibigay basta huwag lang siyang patayin. Sa alok ng patriyarka ay tinanong siya ni Chu Ziyu na kung ang kayamanan raw ba na kanyang tinutukoy ay ang kayamanan na nakuha niya doon sa stargazing. Sumagot ang patriyarka ng oo, handa raw siyang ibigay ang kayamanan, at isang bagay lang ang kanyang hinihiling na sana maawa siya sa kanyang buhay. Sa alok ng patriyarka ay natuwa si Chu Ziyu, magaling daw ang kanyang ginawa, ngayon ay pangunahan niya ang daanan papunta doon sa kayamanan. Sa utos ng ating bida ay naglakad na nga ang patriyarka ng pamilyang Zhou upang ituro sa ating bida ang kayamanan na matagal na niyang pagmamay-ari. Ngumiti din ang patriyarka dahil nangako na raw siya na ibibigay ang kayamanan na iyon sa ancient family na pamilyang Ji. Ngayon ay matatawag na ninakaw ng tao na ito ang kayamanan na iyon. Ang kinakailangan na lang niyang gawin ay ipaalam ang lahat sa pamilyang Ji ang mga nangyari. Kapag kumilos na ang pamilyang Ji ay kahit isa pang dragon ay mapipilitan na yumuko at mapipilitan na magpasakop. Ito na raw ang kabayaran sa paglapastangan ng lalaki na ito sa kanyang pamilya. Nakaramdam naman ng takot ang patriyarka ng pamilyang Zhou nang binalaan siya ni Chu Ziyu na kung magtatangka lang raw siyang gumawa ng kahit anong kalokohan, ay agad niyang lilipulin ang kanilang pamilyang Zhou, wala siyang itirang buhay kahit isa pa itong aso o daga. Balak pa sanang sundan ng tanga na young master ang kanyang ama ngunit agad siyang pinigilan ng matanda. Huwag raw kumilos ng pabigla-bigla ang young master at alam din niya na ginagawa lang ito ng kanyang ama upang mabigyan sila ng oras. Nang papaalis na ang dalawa ay napansin naman ito ni Chu Ziyu, wika pa ng matanda sa tanga na young master na siya na lang raw ang natitirang tagapagmana ng kanilang pamilya kaya dapat na silang umalis kaagad. Makalipas ang ilang mga sandali ay nakarating na sila Chu Ziyu sa labas ng gate ng pamilyang Zhou. Doon ay tiningnan ni Chu Ziyu ang formation sa buong lugar, ito raw ay isang level 7 na killing formation, para lang raw itong pangbata na laro. Nang nakapasok na sila sa gate ng gusali ng Zhou family ay bumaba sila sa hagdanan upang tumungo kung saan nakatago ang kayamanan. Makikita si Chu Ziyu habang nakasunod sa patriyarka ay kampante lang siya na tumingin sa kanyang unahan. Doon ay matagumpay na nilang narating kung saan nakalagay ang mahalagang kayamanan na tinutukoy ng patriyarka ng pamilyang Zhou. Mapapansin sa kayamanan na ito ay nagpapalabas ng kumikinang na liwanag sa kanyang paligid. Wika pa ng patriyarka ng pamilyang Zhou sa ating bida na ito na raw ang mahalagang kayamanan na gusto niyang ibigay sa Panginoon. Naging seryoso naman si Chu Ziyu nang nakalapit na siya sa kayamanan dahil mayroon daw siyang nararamdaman na isang pagbaluktot sa kalawakan. Pero masyadong maayos naman ang lahat. Ngunit nabigla si Chu Ziyu dahil mayroong isang kamay ang lumitaw sa itaas ng kayamanan upang ito ay kunin. Dahil dito ay agad na kumilos si Chu Ziyu upang pigilan ang tao na sumubok na kumuha sa kayamanan. Ang patriyarka na nasa likod ng ating bida ay nakaramdam ng kaba sa hindi inaasahan na mga nangyari. Nang malapit nang tumama ang atake ni Chu Ziyu sa kamay ay sinabihan ito ni Chu Ziyu na naglakas raw siya ng loob na nakawin ang kanyang pagmamay-ari, ayaw na raw ba niyang gamitin ang kanyang kamay. Ngunit lumikha lang ang kamay ng isang kulay asul na bulaklak na aura, at kasunod nito ay ginamit niya ang asul na bulaklak upang pangharang sa atake ni Chu Ziyu. Dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog ang lugar, nang nagsalpukan ng atake ng ating bida at ang asul na aura. Sa lakas ng pagsabog ay nabitawan ng kamay ang kayamanan na balak sana niyang nakawin, kitang-kita din na ito ay nagkaroon ng sugat. Ngunit hindi pumayag si Chu Ziyu na basta-basta na lang makatakas ang kamay dahil muli na naman siyang naghanda upang bigyan ng suntok ang tao na nasa loob ng void. Nang pinakawalan na ni Chu Ziyu ang kanyang suntok ay umaapaw sa buong paligid ang kulay pula niya na aura. Ang patriyarka ng pamilyang Zhou ay halos tumilapon sa kanyang kinatatayuan dahil sa lakas ng pressure sa buong paligid. Sa ilang sandali ay makikita ang dalawang individual na ang may kagagawan sa balak na pagnakaw ng kayamanan. Sila ay parehas nakasuot ng maskara at seryoso na nakatingin sa ating bida.
Nang nakita ito ng patriarka ng pamilyang Zhou ay agad niyang nakilala ang dalawa. Ang dalawa raw na ito ay ang envoy ng Wang Shan, sila ay ang Smiling Forest at Crying Snow. Sa sandaling narinig ni Chu Ziyu ang binanggit ng patriarka ay kanya itong tinanong na kung kilala raw ba niya itong dalawa. Sumagot ang patriarka ng siyempre, ang dalawa na ito ay masyadong mabangis. Ipinaliwanag pa niya na ang isa sa kanila ay kilala sa tawag na Smiling Forest at nasa antas ng 7th level ng Saint King, siya ay ika-57 sa Saint Ranking, at ayon din sa mga balita, isa siyang kalahating demonyo, ang kanyang tunay na ama ay isang Saint King ng Wangshan Demon Clan, samantalang ang kanyang ina ay isa lang ordinaryong babae, habang si Crying Snow ay isang 7th level ng Saint King at kasalukuyan din siya na nasa ika-56 sa Saint Ranking, at bago siya naging Saint King ay isa lamang siyang hamak na madre sa 7 Wonders Nuneri sa Western Desert, at sa hindi malamang dahilan ay ipinagkanulo niya ang sangkatauhan. Siya ay sumapi sa Wangshan Demon Clan at naging kalaban ng mga tao. Dagdag pa niya na napakalakas ng dalawang ito, sinasabi din na pumatay si Smiling Forest nang hindi man lang nagdadanak ng dugo, samantalang si Crying Snow ay umaawit ng mga sutra upang ihatid ang mga ligaw na kaluluwa sa kabilang buhay, at sa mga lungsod malapit sa Tianyuan Great Wall, sapat na ang pagbanggit sa kanilang pangalan upang mapatahimik ang mga batang umiiyak sa gabi. Sa mga nalaman ni Chu Ziyu ay naging seryoso ang tingin niya sa dalawa dahil ito raw ay parehas nasa antas ng Saint King, mukhang mahihirapan raw siya na harapin ang dalawang ito. Doon ay tinawanan ni Smiling Forest ang ating bida, ibigay na lang raw niya ang kayamanan kung gusto pa niyang mabuhay. Dinilaan din ni Crying Snow ang isa niyang kamay dahil sabik na siyang patayin ang ating bida na may gawa sa pagkasugat sa isa niya na kamay. Wika pa niya kay Chu Ziyu na inaamin raw niya na sobrang lakas ang inilunsad niya na atake, na halos hindi na niya maharang. Pero hinamon lang sila ni Chu Ziyu na kung gusto raw nilang kunin itong kayamanan ay lumapit lang sila sa kanya at kanilang kunin.